Magandang kilabot na gabi sa inyong lahat mga ka-hunters. Andito na naman tayo sa panibawang ghost hunting video ng Cebu Ghost Hunters PH. Mga ka-hunters, andito ako ngayon sa loob ng isang misteryosong sementeryo kung saan magtatagpuan dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tingnan natin kung totoo ba ang kanilang mga sabi-sabi na meron daw mga elemento na nasa loob na naninirahan sa sementeryong ito. Tingnan natin kung mapapatunayan ba ng ating mga equipments o baka makita ng ating mga camera. Just wag na natin patagalin pa. Kayo ang maging silbing tenga at mata ng video na ito. Ako si Ka-Hunter LG at ito ang Cebu Ghost Hunters PH. Let's go! Cebu Ghost Hunters PH V2. Jonaide Peregrino, isang guard dito sa Lapu-Lapu Cemetery. Pag tuwing gabi dito, nag-lobbying kami. Merkules, nagpunta ako doon kasi panay yung tahol ng mga aso, 10 PM. Tapos tinitingnan ko doon, wala namang tao. Doon tumatayo yung mga balahibo. Marami na din ako narinig dito na may magpakita daw doon na bata, tsaka may kumakatok daw sa mga litso. Si Clemar Singson, guard dito sa cemetery. 8 months pa lang ako nakatrabaho dito sa CR ng cemetery. Meron kasing nagbigti dito. Isang gabi kay ibundak ang sira sa CR. Mga kalag. Kung nag-ikot dira. So yun mga ka-hunters, andito na kami sa loob ng sementeryo. Sasamahan kami ng isa sa pinakamatagal na ditong nakatira sa loob ng sementeryong ito. Siya din po ang isa sa mga guard na nandito. Mayang gabi, bro. Mayang gabi, bro. Si Tata is siya yung isa sa pinakamatagal na ditong nakatira sa loob ng sementeryong ito. 21 years na nakatira dito si Kulot. So siya yung magiging guide natin. So dito sasamahan tayo ni Kulot. Pero hindi tayo muna mag-i-engage siya, hindi tayo muna papasok. Mamaya na. Nay maramdam diyo dire na mga butang may busdak. Okay. Barag naagid siya ba? Paramdam siya ba? Dito sa loob ng pambabaeng CR na to. So dito sa loob ng pambabaeng CR, base pa sa kay Kulot, is meron daw ditong nagdadabog. Yung mga gamit dito is hinahawakan, tinatapon, ganun. So agresibo yung dito. May naririnig ba kayo na boses dito? Babae. Babaeng boses. Base sa matagal na dito nakatira, hindi kami nagagawa o nag-iimbento lang ng storya. Base talaga sa nakatira dito na si Brother Kulot. Yun. Saan pa dito? Doon. Sa chapel. Ano yung story dyan sa chapel? May kadina na ganang magguyod ba? Sounds kadina. May kadena daw na naririnig sila dito, mga hunters. Ganun ba? Mga anong oras sila nagpaparamdam? Mga alauna gid, mga adlaw gid. Nang madaling araw. Nagara bud mga kandre. Masiplatan rin mo ka na siktan siya ba? Mag-white. Full white. So may white lady din daw dito. Parang may nakita akong may dumaan. Ito. Mga ka-hunters, may dumaan dito kanina, parang nakita ng camera natin. I-review natin mamaya. Dito may dumaan dyan kanina. Ito yung chapel nila. Lot, pwede palungon na itong suga, dili? Palungon na itong suga. So mga ka-hunters, dito tayo ngayon. Pinapatay ko yung ilaw. Yun. Patay na yung ilaw. Yun. Yan. Flashballs muna yung unang gagamitin natin, mga sensitive na bola. And we will try to communicate dito. Ito si Bro J. Yan, matagal na nating kasama. Please subscribe and follow
Kasama din tayo si Bro Tata. Ay Bro Tata, magandang hapon. Magandang gabi, sorry. Magandang gabi Bro Tata. Magandang gabi po, mga hunters. Yun. Si Vans 37 Goes Adventure. Yan. Kasama natin yan. Tsaka si Mrs. Hello po. We will conduct paranormal investigation kung itong meron tayong kasama dito na nag-share siya. Yung pinsan mo, paki-share nga, brother. Oo. Ano yung pangalan mo, brother? Aldrin. Ano yung nangyari dito, Aldrin? Kung natawag mo na rin mga, may maguroy ka din na. Natulog kayo, merong narinig na parang tunog ng kadena. Yung parang naglalakad. Naglalakad na may kadina yung paa. Okay. Nagtitiktok. Saan? Dito. Dyan. Diyan. Sino yun? Anong barkada kayo pa no? Tapos, ano yung nangyari? Sayang luyo na niya gitom. Anong oras? Hapon. Isa-isa tayo. At meron din tayong mga witness dito. And they will see if we will prove kung meron ba ditong, kung totoo ba yung nagpakita sa isang, yung sa pinsan niya na nagtitiktok. Doon sa gitna, bro. Para wala talagang halong biro. Yan. So yan, nakalagay na doon yung flashball. Ang flashball ay mga sensitibong bola. Pag namatay yan, at wala naman tao, pag tinanong natin at we will give the authority to them to touch that equipment, pag-iilaw, that is one of the paranormal evidence. So, tutok ko lang tong camera ko dito mga ka-hunters ha. Yan. So, nakikita naman ng camera natin na yung EMF ay hindi naman nabiblink. Once we start, magpakilala tayo kung sino-sino tayo. Pwede naman tayo. Magandang gabi, mayong gabi. Kung kinsa man nakadungog sa akong tingog, ako day si LG. Sunod, pangalan? Juni. Sunod? Michael. JC. Okay, pwede naman paila-ila pod. Oo, sige, paila-ila ta sa itong mga pangalan. Singson. Okay, wala na. So, sa bang hangin, no? Okay. So, yung hangin mga ka-hunters, after namin napakilala yung mga pangalan namin, nag-iba yung ihip ng hangin. Parang naririnig siguro sa audio. Okay, ani-anihin dire para maibawaan lang kung kinsa to ang nagapakita dire. Wala ko dire para para mangaway. Hindi po ako pupunta dito para maghanap ng away sa inyo. Gusto lang namin na patunay po. Wag niyo po kaming hawakan. Hindi po namin pinapahintulutan kayo na hawakan. Wala mo na mo gitugtan, hawiran mi. Wala mo na mo gitugtan, nga pasakitan mi. Ganahan lang mi makabalo kung kinsa ang naa dire. Pa-fluctuate na. Pwede ba nimo hawiran among gibutang diha nga flashball? Na diha sa tunga, pwede ka magpaduol. I'm giving you the authority nga magpaila nga naa ka diri. Okay, hindi pwede. Bunga lang. Ewan ko. So, may namba to? Ewan ko kung ano yun. I'm giving you the authority na magparamdam gamit yung aming mga equipments. Okay. Thank you. Relax. Ikaw na ba ni? Ikaw na? Yung EMF po, yung kulay na green na yan is electromagnetic field equipment. Pag merong entity na lumapit dyan o malapit dyan, nagpa-fluctuate yan. So, as we can see, baka cellphone lang yung nadidetect niyan kasi malapit siya. But, ito, explain ko lang mga counters ha, para mas... Pag pumatak na siya ng 10 dito, pag umabot na siya ng 2.5 or 10, ibig sabihin, it's not the equipment namin or itong mga cellphone namin. Yan, tingnan nyo. Yan yung mangyayari. Pero pag malayo na siya,
2.5 milligauss ang tawag dyan. 2.5 milligauss. Yan yung nasasagap niya. Malayo tayo. It's one of possible paranormal evidence. Pamatuod lang nga nakakadiri og amo kang respetuhon ug manglakaw ra po dayon may. Thank you. Ano yung kulay? Orange. Okay. So nandiyan siya. Salamat ha kung ikaw na. Okay, orange yung nakikita natin. Ay, yellow. So, it's paranormal evidence mga ka-hunters. Nandito siya. Salamat ha. So, nagpa-fluctuate yung EMF mga ka-hunters sa oras na ito. So, may nadidetect yan. Dito oh, ang bigat ng pakiramdam mo dito. Grabe oh. Oh? Yeah, ako lang. Grabe. Ba't ka diri? Wala. Ikaw ba ni? Patuloy ako ha. Sige, ako daghanon, mong ganahan ka. Wala di padaghan ako mga bulaw. Kung walang energy ana, pwede niyo pasigawan sa kasa ana, sa kabuhok. Muna hawa namin. Hawa namin. Palayo na ito gamay para layo siya sa itong mga equipments. Na ang mga bola diha, before may mahawa, pwede niyo muna pasigaon. Oh, fluctuate gid siya oh. O sige. Okay. Fluctuating mga ka-hunters. Pwede ang bola imong pasigaon. Ganahan siya ano. So mga ka-hunters, meron dyan tayong nadidetect gamit yung EMF. Hindi po yan normal. Hanggang orange po siya. It's one of the paranormal evidence. Pwede niyo muna tumbahon. Baka may nasasagap ta na kuryente. Then, try na to sa ka. Try na to. Para solid atong. Try natin. Meron din akong isang EMF dito. Pagka pumunta sa Pularo. Itong EMF ko, mas mahirap din to kailawin. Baka may nasasagap siyang kuryente dyan. Hindi mo na tayo mag-disclose ng ebidensya. Sugay? Ako lang yung puso ba? Umigas? Sugay? Tapos sinaing ako na. Abot og 2.5? Nakakadiri? Pagkakanin mo. Akong kwaon ha? Ganyan ko ng speakers. Akong gibalhin. Kaya daw ako. Pwede nimo tumbahon sa kasa ana. Kung naay mo tumba, naay mga hadlok ka pangitabo ay mo pangitaw ka hadlok ha. Because they will feed on your fear. Sige daw, pasigaa daw balik or pwede nimo tumbahon bisag usa ana. Or mga bola imong pasigaon. Waiting yapon siya pa. So meaning ako wala siya masagap. Dili ta mo disclose kay ang EMF more on nabatay kurente diri. Natay kurente ka galatay diri ba? So dili sa ta mo disclose. So pagbalhin ako niya diha, ako inibang ako magaling na dili na siya musika. Pero ako siya ibutang tribali. Na siya makuha dali nga kuryente.
or electromagnetic. Kung musika siya balik. Oh, tanawa. Hindi, nakagaya po yung kurente mo na palikod. Dili niya makuha ang electromagnetic dari dapitan. Tingnan niya naman itong butang niya. Okay. Nakakadiri. Kung nakakadiri, sige daw. Murag debunk lang po nato ito magalingon para siyempre skeptical ba ta dili dahil ta mo tuo. So kung nakakadiha, pwede nimo pasigaon balik. Kay dili jud ko mo tuo once na dito mo siga mga bula. Kay kato grabe to ka sensitive. No ha? Tayo po na pa. Desisyon siga po. Oh, tayo na. Sige. Di ko mo tuo nga nakakadiri kung di mo napasigaon ng mga bola. Mutuo ko kung imo na napasigaon ng mga bola. Kung nakadungog ka sa kuwang tingog, pasigaa ang mga bola. I'm giving you the authority. Pwede ka mukuha energy sa kuha. Pwede ka mukuha energy sa mua. Pamatud-i nga tinuod ka diri. Kung kinsa man ka. Then after ana, kung sa agba ka nga kalag, mo'y among purpose, mag-ihap kog 1 to 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero kung fluctuate dito ang EMF, no? Kung akong itutok, wala. Waiting siya. Pero, kung na siya, gamay na yung ganyan fluctuate. Pero kung katong ganiha, yung atong fluctuation, yung atong ganiha, possible it's elemental or entity or multo, or nakakuha siya, diri dapit ang spot sa electromagnetic, sa kurente. Okay, doon man siya sa poste. Ano sa mali muna po? SLS. Ay, kuha na, mo detect na siya ta, kay forma man siya o bangko. Basta i-focus nimo ang SLS, ana mga bangko. Naganyaran. Focus na niya. So wala ginisiga ang bola, it's, kung i-rate na ito diri, hindi ko matuo kayong na something diri. So, cut na ito ni. Pero ganiha, possible, maduol na ito diri ha. Maduol daw ka diri na mo. Pamatud-i, before mi muhawa diri sa lugar, balhin bigla yung lugar, pamatud-i. Okay po tayo balik ha. So, kuha niya ang electromagnetic diha. It's electromagnetic na nakadiri field. Or paduol na nato sa poste. Wala. Ari ko diri. Ana. Na diri. Na diri. Wala ganyan bro. Kuan kini, lisod kini pasigaon bro. Lisod kini. Pero musiga gani ni. Positive na. Kana. Dagan na ka. Dili. Dagan itong sighal. Okay. So, dapat pamutudan na ito nga kining lugar is dili kay siya diri. Kay ma-feel ako diri ra dapat sa mga more than elemental. Pero kung ingon kag multo, paramdam diri wala kayo.
Pwede na ito pasigawan ng suga. So mo to siya, sir, ang amo is among pag-investigate dili gid na may ingon dayon yung mag-response ang equipment kanang mga MF dili dayon may mo-disclose na multo. So yun mga ka-hunters, yun habang tayo ay nag-investigate, wala naman tayong nakuha gamit yung mga flashballs. Hindi kasi ako kaagad nagdi-disclose na it's may ligaw na multo dito o may active na elemento dito na nagpaparamdam talaga because hindi to umilaw. So kung kung poltergeist meron dito poltergeist, ang mga poltergeist mo na sila yung mga multo nga kaya nila mo hawid og mga butang. So walay poltergeist diri. Elemental possible ma-feel nga elemental diri because daghan kitag mga punuan diri. Ilahan na diri. Tingnan niyo mga hunters yung paligid. Pakita ko sa inyo yung mga puno. Yan, puno doon, puno. Ito yung pinakamalaking puno. Yan. Ito ay matandang puno na. Puno ng, anong puno to? Mahogani. O yun. Akasya. So yun mga hunters, lipat tayo ng spot, lipat tayo ng lugar. At Cebu Ghost Hunters PH V2